Magandang araw mga kabarangay. Ngayon po ay araw ng Martes, February 11, 2025. Pagpatuloy po natin ang ating talakayan o pag-aaral tungkol po sa criminal law o sa batas kriminal. Napag-usapan po natin mga kabarangay yung tungkol sa mistake of facts. Ang sabi nga natin, kapag ang sa akala mo, ang ginagawa mo ay legal, ngunit ito ay naging dahilan para mapahamak ang ibang tao, wala ka pong pananagutan. Sapagkat kung yung akala mo ay naging totoo, lalabas po na legal pa rin ang ginawa mo. Katulad nga po yung yung ginamit nating halimbawa doon sa Atchong case, mga kabarangay. Itong si Atchong, napatay niya yung kanyang kaibigan dahil sa akala niya magnanakaw. So napatay niya. Wala pong pananagutan si Atchong na kriminal, sapagkat kung totoong naging magnanakaw nga at hindi yung kaibigan niya yung pumasok na yun, legal yung kanyang ginawa, sapagkat yun ay valid self-defense. Dahil kung hindi niya napatay yung magnanakaw, siya ang papatayin. So, dahil akala niya na yung kaibigan niya ay talagang magnanakaw, kaya napatay niya. So, pumasok po yung principle of self-defense. Kaya po walang si Atchong sa kaso na yun ay acquitted. Ngayon, ano po ang requirements dito para po maging applicable o pumasok yung mistake of facts? Kailangan po yung tao, yung the accused, ay hindi naging negligent. Hindi po siya, kumbaga, naging maingat siya sa paggamit niya o sa kanyang pag-aakala na talagang yung ginagawa niya ay tama. Balikan po natin ang kaso ni Atchong. Si Atchong ay naging maingat. Hindi siya naging negligent. Bakit? Ang sabi niya, huwag kang papasok. Sino ka ba? So yung kaibigan niya, salip na sabi na ako yung kaibigan mo, nagkunwaring magnanakaw. Hindi sumasagot. Sabi niya, huwag kang papasok. Dahil pag pumasok ka, papatayin kita. So yung kanyang kaibigan, lalong tinakot si Atchong, mas lalong nagkunwari na talagang magnanakaw dahil sinipa niya ang pintuan at pumasok siya. Kaya pagpasok na, bigla siyang sinaksak ni Atchong. Ang layunin ni Atchong, idipinsa yung kanyang sarili. So in that case, hindi naging negligent si Atchong. Kumbaga naging maingat siya. Kasi kung naging negligent ka, walang ingat, hindi po papasok ang mistake of facts. Katulad po sa isang kaso na may narinig lang siyang yapak doon sa sa ilalim ng bahay nila. Akala niya magnanakaw, binaril na agad niya. Yung pala, kaibigan niyang mangingisda, nakukunin lang yung lambat, kasi lagi niya kasama sa pangingisda, kukunin yung lambat sa may silong nila. Hindi sana nagtanong muna siya, sino ka? Kung siya, kaibigan mo ko, hindi niya babarilin. Ang problema, hindi siya naging maingat. Kumbaga, he did not observe what was necessary under the circumstances. So, hindi po papasok ang mistake of facts. So, tandaan po natin, mga kabarangay, na itong sinasabing honest mistake o mistake of facts sa criminal law, ay ang gagawin mo kung talagang ang akala mo ay naging totoo, legal.
at ikaw ay hindi naging o ikaw ay naging maingat sa iyong paggawa. Meaning, you observe the necessary things to do para hindi ka masabi na negligent. So yan po ang requirements sa mistake of facts. Pag mayroong mistake of facts, ang tao ay hindi po maituturing na kriminal. Bakit? Sapagkat yung kanyang ginawa ay legal. Kung yung akala niya ay naging legal, ay naging totoo, legal pa rin yung kanyang gagawin. So, yan po. Ang requirements, sinuulit natin, dapat naging maingat ka, hindi ka padalos-dalos sa ginawa mo. Dahil kung nagpadalos-dalos ka, wala kang ingat, hindi po papasok as a defense yung mistake of facts. Ano naman po ang pagkakaiba sa mistake of identity? So, ibig sabihin, sa mistake of identity, nagkamali ka lang sa kung sino yung tao na naging biktima mo. Halimbawa po, kalaban mo si A, balak mong patayin si A. Sabi mo, papatayin ko si A. Kailangan hindi na ako makita, so mamaya sa madilim ko siya abangan. Pag dumaan si A, sasaksakin ko para mapatay ko siya. So nag-abang ka kasi nakita mo papunta siya, babalik. Abangan ko dito. Nang madilim na lugar, biglang may taong bumalik na. Di akala mo si A, biglang mo sinaksak. Iyon pala ay si B. So, mistake of identity. Nasa halip si A ang pakay mo, si B ang napatay mo. Mistake of identity yan. O kaya, magkatabi halimbawa si A at saka si B. O si B at saka si C. Gusto mong barilin si B. Pero ang tinamaan ay si C. So, mistake of identity. Nagkamali ka lang sa pagkakilanlan ng tao. So, identity. Ang mistake of identity, you are liable. May kasalanan ka po doon. Kasi, kahit si A, ang tinamaan mo, yung pakay mong patay na patay mo siya, ay talagang parurusahan ka rin. Kasi naroon yung criminal intent mo, yung layunin mo, yung kagustuhan mong pumatay, naroon. At dapat kang maparusahan dahil hindi dapat mong inilagay sa kamay mo ang batas. So tandaan po natin mga kabarangay, how to distinguish mistake of facts and mistake of identity. Inuulit po natin, sa mistake of the identity, nagkamali ka lang sa pagkakakilanlan mo sa biktima. Nasa halip ang gusto mong saktan o patayin ay si A, napagkamalan mo si B na siya si A, kaya mo siya pinatay. So may kasalanan ka doon. Bakit? Sapagkat maliwanag ang criminal intent mo. Yung intention mong manakit o pumatay sa kapwa. Kahit naman si A ang totoong napatay mo, ay may mananagot ka pa rin. Ay lalo na si B, wala nang kasalanan sa iyo. Di pas lalong kung tutusin, mas malaki ang pananagutan mo. So yan po ang pagkakaiba sa mistake of facts at mistake of identity, mga kabarangay. So inuulit natin, mahirap lang intindihin yung mistake of fact, mahirap i-apply sa isang sitwasyon. Basta pag sinabi mo mistake of facts, mas madali yung mistake of identity dahil nagkamali ka lang sa pagkakakilanlan. At alin man sa dalawa, tama man o mali ang pagkakilanlan mo, may pananagutan ka sa batas. Bakit? Sabi nga natin, hindi dapat ilagay mo sa iyong kamay ang batas. Pero sa mistake of facts, medyo mahirap intindihin. Bakit? Ang sabi nga natin, dapat sa mistake of facts, legal ang gagawin mo. Kung yung akala mo ay naging totoo.
Kasi pag sinabing mystical facts, akala ko kasi, ngayon, kung yung akala mo ay totoo, naging totoo, at ginawa mo yun, you are justified. Ibig sabihin, tama pa rin sa mata ng batas ang ginawa mo kung naging totoo ang akala mo. At dahil tama sa batas yung naging akala mo, so wala kang pananagutan. Yun po ang kailangan maintindihan natin sa mistake of facts. Honest mistake of facts. Ibig po sabihin na talagang sa buong akala mo, yun talaga. Halimbawa, sa isang kaso, si A, magkalaban sila ni B, o magkaaway. Nung nagkasalubong sila, ito si B may nakabukol sa kanyang baywang. At siguro dahil gusto ni B takutin si A, medyo tinapa niya yung nakabukol sa baywang niya na akala mo baril na bubunutin niya. So sa akala ni A, babarilin siya ni B. Inunahan niya. Pinatay niya agad nabaril niya si B. So mistake of facts in the sense na akala talaga niya, yung actuation ni B ay talagang parang bubunot ng baril. So, in that case, A was justified to believe that B will take his firearm, tuck in his waist. Yung bang akala ni talagang sa pamamagitan ng actuation ni B, ay talagang makikita mo na talagang bubunot siya ng baril. Kaya ginawa niya bigla niyang inunahang barilin. So may kasalanan siya, wala. Bakit? Kasi A was justified of killing B under the principle of self-defense. Kasi sabi nga natin, mas kinikilala ng batas na mas priority mong mabuhay o mas priority mong mabuhay kaysa iba na kalaban mo. Mas mahalaga sa iyo ang buhay mo kaysa buhay ng kalaban mo. So kinikilala ng batas yan. Kaya mayroon tayong tinatawag na valid self-defense. Ngayon, ang requirement, sabi nga natin, hindi ka padalos-dalos sa ginawa mo. Kumbaga, you exercise all the necessary things para talagang masabi na wala kang o talagang naging maingat ka bago mo magawa ang akala mo ay tama na dapat mong gawin kung totoong sakali ang nasa utak mo. Iyan po mga kabarangay ang pagkakaiba ng mistake of facts at saka mistake of identity. Inaulit natin, ang mistake of identity, mayroon pong, kumbaga, criminal, yung tao na nagkamali sa kanyang pagkakilanlan, sa kanyang pagkakilala sa biktima. Samantalang ang mistake of facts, wala pong kasalanan sapagkat kung naging totoo ang nasa utak niya na akala niya ay totoo, ang kanyang ginawa ay sa ilalim ng batas ay legal pa rin. At dapat hindi siya naging padalos-dalos o siya ay naging maingat. Inuulit po natin, binabalikan natin ang ginawa ni Atchong. Si Atchong ay naging maingat bago niya mapatay yung kanyang kaibigan. Bakit naging maingat? Nagbigay siya ng warning. Sino ka? Yung kaibigan niya hindi pa rin kumikibo. Lalong pinipilit na buksan ng pinto. Sabi na, Chong, huwag kang papasok. Dahil pag pumasok ka, papatayin kita. Sige pa rin, panay pa rin. Pilit pa rin binubuksan ng pinto hanggang sa nabuksan na dahil sinipa pa niya. Sa kaibigan niya, biro lang yun. Tinatakot lang niya si Atchong. Pero akala talaga ni Atchong, under that circumstances, o under those circumstances, na ito talaga ay magnanakaw. So nung biglang pumasok, biglang niya sinaksak, patay. Atchong was justified because
yung akala niya sa utak niya, kung naging totoo mang magnanakaw, he was still justified in killing sa magnanakaw. Bakit? Dahil sa valid self-defense. So mga kabarangay, pansamantala, tapusin natin ang talakayan ngayon at tayo po upang ipagpatuloy natin sa susunod na mga araw. Siguro mga basta 15 minutes lang tayo, isang topic, pwede na para hindi maghalo-halo ang topic natin. So muli, maraming salamat. At kung pwede po, maaari humingi ng subscription mula sa inyo bilang suporta po sa ginagawa natin. Muli, maraming salamat at magandang araw.